Nasa ating linya ngayon si Ginoong Lance Katigbak, ang principal po ng Boston Consulting Group, PH. Magandang umaga po, sir. Good morning. Magandang umaga, Ted at DJ Chacha. Apo, salamat sa panahon. Tiago. Good morning po, sir. Sir, unahin natin ito. Ano muna yung pinaka-eye-opening finding dito po sa study na inyong ginawa tungkol nga po sa pamilyang Pilipino at sa pangkalusugan ng mga Pilipino? Yung finding na pinaka nagulat kami, DJ Cha, is na 64% ng mga pamilyang Pilipino ay hindi kaya makabayad ng hospital bill na hihigit sa 10,000 piso. At kung isipin natin yung 10,000 piso, parang wala pa yata yung isang gabi parang isang stay sa hotel, parang hindi pa yung sakop pang yung mga test na kailangan gawin. At karamihan sa mga Pilipino, hindi yung kaya bayaran ng hindi umuutang o kaya hindi gumagamit ng kanilang HMO. Kaya parang nabasa namin yun, parang medyo nalungkot din kami na parang sobrang baba nitong amount na to at parang hindi kaya ng mga Pilipino. Oo. At ang nangyayari pag may health emergency, parang sobrang lawak ng mga nangyayari sa mga kababayan natin. Dito po sa nakita nga po ng inyong study na 10,000 pesos hospital bill na problema ng mga pamilyang Pilipino na kung mangyari sa kanila to, iuutang pa nila. Ano po biggest driver niyan? Is it because hindi sapat yung kanilang kinikita, yung taas ng hospital bills? Nasama po ba ito sa study kung ano ang dahilan kung ba't ganito? Marami po kaming tiningnan, pero tingin ko yung isa sa pinakamalaking driver nito ay yung ang paglaki ng ang pagtaas ng kita ng mga tao ay mas mabagal sa inflation. So kung pag-isipan natin yung pag-angat ng presyo kada taon, parang mas mabilis ito kaysa sa pag-akit ng kita ng mga tao. Kaya nangyayari dito, so parang kahit hardworking naman, kahit nagtatrabaho, over time ang nangyayari parang palaging kinukulangan kasi palaging tumataas ang presyo ng mga bilihin. Oo, at nandito rin po sa studies ninyo, sinasabi ninyo, those who can afford na kumuha ng HMO, hindi naman parang sapat yung naipoprovide ng HMO para po dun sa pangangailangan, sa pangkalusugan? Kasi pag isipin niyo yung HMO, 'di ba usually ang pinanggagalingan nun ay yung employer ng mga Pilipino. And kung isipin mo yung sino ba nagtatrabaho, usually ang nagtatrabaho yung medyo healthy naman, medyo 20 hanggang 60, 'di ba? Usually yun yung mga edad na hindi ka ganun ka-likely na magkasakit. And so yun yung sakop ng HMO. Pero pag-isipan natin, sino ba yung nagkakasakit? Usually yung mas matanda o yung mas bata. Yung mga retired na or yung mga hindi pa nagtatrabaho. And sila yung hindi pa sakop ng karamihan sa HMO. Kasi syempre medyo mahal din para sa HMO provider na i-cover yung mga anak at saka yung mga magulang ng mga nagtatrabaho. Kaya yun yung isa namin nakitang talagang malaking challenge sa study namin. And syempre, yung mga kumpanya rin naman minsan, hindi rin naman pinoprovide yung HMO para dun sa pamilya ng kanilang empleyado. Kung meron man, para lang dun mismo sa employee. Tama po? Tama. Tsaka, minsan din kung isipin mo, di ba, parang kung magkasakit parang yung HMO minsan ko-cover niya yung anak, minsan cover niya yung magulang. Pero never naman niya i-cover yung lola, never naman niya cover yung pinsan. Pero kung tumawag si lola, kung tumawag ang pinsan, sabi, nagkasakit ako, kailangan ko ng tulong. Siyempre, tutulungan mo, di ba? And parang kasama yun sa kultura nating bilang mga Pilipino. So parang dun yung gap sa market na nakita namin. Tsaka yung agwat din ng HMO coverage na tackle nyo rin po dito sa inyong study. You were saying na maraming adults o yung nasa working ang may HMO pero hindi naman sila yung talagang kadalasan na gumagamit nito. Konti ang sa bata at konti rin po yung nasa senior citizens. Can you walk us through kung ilang porsyento po ito? Parang yung mga sa adult, I think nasa 27% yata yung mga adult na nagkakasakit. Tapos when it comes naman dun sa mga children, parang nasaan lang yata 15%. Nasa 15%, tapos yung mga seniors, mga nasa 27. Sorry, 47 pala yung sa adult. 47 Yes. adult, 15 child, 27 seniors. So parang, ang laki pa rin nung agwat, kung sabihin natin, di ba? Tapos, sir, dito po ba sa study nyo kasama rin kung base sa pag-aaral, anong tulong o nakatutulong ba talaga yung PhilHealth para dito sa pangangailangang pangkalusugan ng mga Pilipino? Kasi kung 10,000 piso, iisipin natin, kung tutuusin, 10,000 piso pero ipagkakautang na 'di ba, ng ibang pamilyang Pilipino. So saan papasok dito yung PhilHealth?
Yung 10,000, hindi pa doon kasama yung PhilHealth. So, Mhm. una, siyempre, pag magkasakit, gagamitin mo na yung PhilHealth, gagamitin mo na yung kung may HMO sila, bago umutang at bago gamitin yung kanilang savings. So, siyempre, importante naman ang PhilHealth, importante naman kasi, sa pera natin yun, di ba? Parang tayo-tayo nagko-contribute pag nagtatrabaho tayo para sa PhilHealth. Mm. And so, I think importante naman siya. I think siguro yung napansin namin na parang okay nga naman yung mga pinaprovide ng PhilHealth, pero karamihan sa mga Pilipino parang hindi pa nila alam, or hindi pa nila fully naiintindihan kung ano ba yung nabibigay sa kanila ng PhilHealth. Pero syempre masaya tayo na meron tayong ganun. Kung sakali magkasakit, meron tayong Oo. pambansang paluwagan nga Oo. tawag nila. Oo. Sir Lance, so tama po ba yung narinig ko? Karaniwan o karamihan sa mga Pilipino dito sa pag-aaral nyo, hindi naiintindihan kung ano ang pinoprovide na serbisyo ng PhilHealth? Parang siya, parang hula namin base sa data. Hindi namin tinanong sa survey na naiintindihan niyo ba yung ginagawa ng PhilHealth. Pero Mm. meron kami mga tinanong tungkol sa tingin niyo ba meron kayong sapat yung coverage ng health insurance kung magkasakit kayo, Mm. meron ba kayong parang fallback, at parang karamihan parang feeling nila na parang parang wala pa silang safety net. So parang ang hula namin doon, either hindi nila alam yung PhilHealth or feeling nila parang kulang pa yung pag-provide ng PhilHealth. Oo. So, one of the two. Hindi lang namin alam kung alin doon. Ito po bang mga nasama ninyo sa pag-aaral ninyo, more than 1,500 po ito, nasa anong class po ito at ilang taon po sila? Nationally representative yung sample namin. Ibig sabihin nun, kung ano yung sa Class E sa Pilipinas, ganun din yung and then yung sinurvey namin na Class E, same with Class D, and so on. Tapos Mm. in terms of ages, nationally representative din siya. So, kung ilan yung bata, ilan yung matanda sa buong Pilipinas, parang ganung percentage din ang sinurvey namin. Oo. So, pwede nating tingnan yung results as representative of the Philippine population. Oo, so it is surprising na yun nga po sa pagtataya po ninyo ng BCG marami pa rin sa atin ang hindi naiintindihan kung anong mai-offer or maitutulong sa atin ng PhilHealth kapag tayo po ay nagkakasakit. And you think that is a problem, tama po? I think there's always opportunities for everyone to be doing better. I think maraming mabuting ginagawa ang PhilHealth. Nakita talaga natin na parang sobrang yung zero budget billing, parang ang dami ng zero balance billing pala, sorry. Parang ang dami na nilang ginagawa at nagagawa para ipaalam pa sa mga mas maraming Pilipino kung ano nga yung mga serbisyo nila. And I think there's still opportunity to keep doing more. Kumbaga para po sa inyo, meron naman na silang ginagawa pero pwede pa itong mapagbuti, no, para sa mga Pilipino, para hindi na nangyayari yung lumabas dito sa pag-aaral ninyo na karaniwan sa mga Pilipino kapag inabot ng 10,000 piso yung kanilang bill, mababaon na po sa utang. Opo. Tsaka Oo. yung isa ding na tinanong namin sa kanya, ano yung kinakatakutan nyo? Yan. At yung pangunahing kinakatakutan ng mga Pilipino ay talagang magkasakit. At hindi lang yung magkasakit sila, pero yung magkasakit sa pamilya. 'Di ba? Kasi alam nga natin na kahit kung ikaw magkasakit, kung yung nanay mo magkasakit, kung yung lola mo magkasakit, minsan nga yung kapitbahay mo magkasakit, ikaw maapektuhan nun, 'di ba? Una, sila yung kalabayaran yung bill. Tapos kung mawala ng trabaho, syempre bawas kita ng bahay, so kailangan na magtipid lahat. Tapos minsan yung mga pinag-iipunan, nga daw bagong bahay, bagong motor, gusto bumiyahe, parang lahat ng mga pinag-iipunan napupunta rin dun sa health bill, or parang dun sa gap na nangyari dahil nawalan sila ng kita. Oo, lahat ng So, pinaghihirapan sa pangkalusugan din po ang punta pag na-ospital sila. yes, yun nga Oo. yung nakita natin. Oh, sir, nakita nyo rin dito sa study, ito nagulat ako dito. Sabi dito, 20% manghihiram for bills below 1,000 pesos at 28% ng mga Pilipino manghihiram pagka may hospital bill na 5,000 pesos. Ano po ibig sabihin po nito in terms of halimbawa ay everyday financial resiliency ng mga Pilipino? Ibig sabihin ganun talaga kalaki for that amount? 20% sa kanila manghihiram for 1,000 peso hospitalization? Ganun po? I think kung tingnan natin yung national population, yung Class E, which is yung pinakamahirap, sila yung kumikita ng less than 12,000 pesos a month na yun, sa buong household na yun. So sila talaga yung parang sila yung talaga maapektuhan dun sa 1,000 pesos na sinasabi na nahanap namin. Tapos yung Class D naman na
na kumikita ng mga 12 to 24,000 pesos a month, sila 38% of the population. So parang yung DNE, sila ano na sila, parang representative na sa about 55% of the population. Parang yun din yung mga yung maapektuhan kung sakali magka-hospital bill na 1,000 or 5,000. So Oo. parang ano lang siya, ang sinasabi natin na yung pinakamahirap na ng mga Pilipino, parang hindi din sila nakakaipon. Siyempre kasi kulang ang kita, tapos kailangan naman kumain, parang maraming kailangan bilhin. Ah, Siyempre mahirap na mag-ipon ng marami pag ganun yung nangyayari. Oo, linawin po natin. So, yung 1,000 peso na 20% nasa Class E po yun. And then yung 5,000 pesos nasa Class D. Yung 10,000 piso, ano to? Ito yung mga middle income or below minimum wage earners? Saan po ito nabibilang? Ano naman, karamihan siguro na umaabot na sa tinatawag nating class C3. Sila yung kumikita ng mga 24 to 48,000 a month. And syempre kung isipin mo yun, di ba, parang 48,000, kung mag-isa ka lang, parang medyo malaki na yung 48,000. Pero kung apat kayo sa pamilya, parang medyo kulang pa yung kaya daw, papag-aral mo yung anak mo, magkasakit yung anak, parang halos sapat lang yung 48,000 para sa family of four. So kung gano'n, parang karamihan sa kanila yung mahirapan din magbayad ng hospital bill na 10,000 pesos. Opo. Siguro din Tia at Sir Lance, yung mga binabanggit mo na mga bayarin na 1,000 or 2,000, basically po ito ho kaya yung may detalye ba dito? Ito kaya ho yung pambili na ho ng gamot o pambayad sa mga test ng mga pasyente? Ang tanong po namin sa survey, sir, ay magkano po yung pinakamalaking kaya niyong bayarin na Mhm. hindi mangungutang at hindi gagamit ng PhilHealth o kaya ng HMO. So, test man yan o gamot man yan o Opo. hospital bill man yan, parang para-pareho lang kasi sila naman papanggalingan in terms of di ba? Opo. In terms of savings. Opo. So, practically po, ang dahilan ng lahat ng ito ay poverty, kahirapan. Karamihan po ay marami pa ring mahirap na mga Pilipino. Oo. Tsaka yung sinabi namin ay yung paglaki ng kanilang kita ay mas mabagal pa rin sa Opo. inflation. So, Opo. Kawalan po ng savings ng mga Pilipino para sa pangkalusugang pangangailangan po din kaya? nakita naman po namin na maraming nung tinanong namin sila, nag-iipon ba kayo for health? Parang karamihan sa mga Pilipino nag-iipon para talaga sa health. Mhm. And usually pag nag-iipon sila, hindi kanya-kanyang ipon. Bilang isang pamilya sila nag-iipon. So parang nakita namin mga 60% ng mga families shared yung savings nila. Meaning kada isa yung Opo. taga-ipon tapos lahat nagko-contribute dun sa dun sa ipon nila. So parang may deliberate effort sa mga families para mag-ipon. Mm. Kaso nga minsan, parang mahal talaga magkasakit eh. Tsaka kung kulang pa rin ang kita, medyo mahirap pa rin. Opo. Sige po. So sir, ano po ang inyong recommendation? Para po pag hindi po ito bumaba o gumanda ang sitwasyon sa inyong study, ano po ang pwedeng kasadlakan ng bayan? Ano po ang inyong rekomendasyon sa pamahalaan at sa mga pamilyang Pilipino? Sa tatlong aspeto po. Go ahead, sir. Sige. I think ang pinaka nakita namin talaga sa survey na relevant para sa gobyerno, para sa mga lalo na sa mga businesses, ang mga Pilipino nagde-decide sila hindi bilang isang mag-isa, pero bilang isang pamilya. So talagang every family member contributes to making different kinds of decisions. And so kailangan yung mga policies, kailangan yung mga HMO plans, parang aligned din doon. So kunwari daw, kung alam natin na pag magkasakit yung lola, magtutulungan lahat, para pag-isipan din natin paano natin tulungan yung buong family unit, hindi lang yung individual. Kasi ganun talaga ganun talaga mag-decide ang mga Pilipino. And then I think para dun sa mga pamilyang Pilipino, I think importante sa kanila na continue mag-save at continue mag-learn ng tinatawag nating financial literacy. Meaning, parang sobrang dami ng mga tools there, sobrang dami ng mga app na pwede mag-ipon, pwede nga daw mag-invest sa mga bonds, ganyan-ganyan. Para din lumaki yung kita. Hindi yan sa hindi yan sa amount. Parang kahit 500 pesos lang isa-save mo kada ba, parang okay na yan. Ang mas importante talaga yung habit, 'di ba? Yung natututo ka mag-save, na-ensayo mo yung pag-iipon. I think yun talaga yung mas mahalagang matutunan para pag mas malaki ng kita, edi parang sanay ka na mag-ipon. For the state, for the government, ano po ang pwedeng gawin nila ho dito?
Ano po yung meron ba kayo rekomendasyon, sir? I think for the government, I think talagang continuing to strengthen the PhilHealth and continuing to invest sa health in the Philippines. Kasi yun yung number one priority, yun yung number one na kinakatakutan ng mga Pilipino. At syempre iba yung iba yung katotohanan at iba yung perception ng mga Pilipino. I think yung katotohanan ay usually parang nauuna siya. Parang marami na nga nangyari sa PhilHealth, pero I think marami rin sa mga kababayan natin. Parang hindi pa rin fully naiintindihan yung lahat na nagagawa ni PhilHealth para sa kanila. And so I think mas marami pa tayong pwedeng gawin doon. I think ang dami na nagawa, pero I think as always there's always more that we could be doing. And so I think continuing to invest behind those is important. Alright, ito hong Boston Consulting Group, na nagsagawa ng pag-aaral na ito, ano po ang inyong adhikain dito? Ano po ang inyong mission dito sa survey na ito? Paano niyo po ito gagamitin o pakikinabangan po ng inyong grupo? Ang purpose po ng BCG, English siya kasi global firm kami. It's unlocking the potential of those who advance the world. And para sa amin sa Pilipinas, parang feeling namin, yun din yung mission namin here in the Philippines. How do we unlock the potential of those who advance the Philippines? Kasi kami, consulting firm kami, nagbibigay kami ng advice, nagbibigay kami ng recommendation. Hindi kami mismo yung gumagawa hindi kami nag-operate ng hospital, di ba? And so para sa amin, ginagawa namin itong mga studies na to, at ang ginagawa namin, umikot kami. So, pinapresent namin ito sa mga iba-ibang kumpanya, iba-ibang organization, at kinikwento namin yung nahanap namin. And whenever we present, usually mga CEOs, mga boardrooms, usually pag nakita nila ito, parang nagugulat sila, parang ito pala yung talagang na-experience ng karamihan ng mga Pilipino. And ina-adjust nila yung mga plans, yung mga strategies nila in accordance with these findings. And so, para sa amin, ang mission namin ay to continue to share, to continue to provide these kind of insights para mas yung mga policies, yung mga products, yung mga services na ginagawa ng businesses ay mas aligned sa mga kailangan talaga ng mga kababayan nating Pilipino. Okay, sige po. So Sir Lance Katigbak, salamat sa inyong pong panahon sa aming programa and thank you for sharing your study and your thoughts. Thank you, sir. Thank you, Sir Ted, DJ Cha. Salamat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!